Eto ate, nag-a-apply ako. Bagger. Bagger ha, bagger. Hindi ko na lang sasabihin kung saan to ate. Ang HR nagmagaling. Tingnan natin yung work ethics ng mga Pilipino at bakit pababa yung standards natin imbis na pataas. Well, this is Pinoy Extreme. Let's do this. This is Pinoy Extreme. Magaling ang bakla. Ayaw mong dicer? Sige, dicer tayo. Go! Tapos bigla kang tatanungan kung kumpleto ba yung ngipin mo. Ate, willing ka bang magpupustiso? Sige, willing tayo ate. Tapos biglang tatawagan ka na lang daw. Like, ano niyo, babe? Ano yan? Ngingitian ko yung mga box. Pag ilalagay ko na sa taas, ngingitian ko ba yan para kumpleto yung ngipin ko? Ganun ba yon? Ganito yung mga Pilipino ngayon eh. Nauuna muna kasi yung reklamo before at least man lang intindihin bakit gusto nilang mangyari yung isang bagay. But in all honesty, mahirap din kasi ipaintindi sa katulad ng mga ganitong Pilipino yung gustong mangyari ng business owner. Unang-una, if dicer ka, promo dicer, haharap ka kasi sa tao. Ngayon, may tinatawag kasi tayong halo effect. Ano yung halo effect? Which is yung panlabas na anyo mo, nagtatranslate siya doon sa quality or nagfo-flow yung pagiging presentable or magandang tao mo doon sa ibang qualities na pine-present mo. Imaginein mo na lang, tindero ka ng make-up, tapos yung mukha mo bako-bako. So, sinong maniniwala that pwede siyang pagandahin or pagwapuhin ng makeup na binibenta mo kung ikaw mismo sa sarili mo yung nagbebenta nun, and possible iisipin nung customer na yung gumagamit ng product na yun, eh, baku-baku yung mukha. 'Di ba? Yan B ang sinasabi ko, 'di ba? Isa yan sa mga patunay na B, sobrang taas ng qualification sa Pilipinas, mga diputa. So, sinong mag-a-adjust? Yung qualifications o yung tao? Siyempre, as being Pinoy, tamad, kontento na sa pagiging komportable, ang gusto nilang mag-adjust, syempre yung qualifications. But ang problema kasi doon, yung adjustment na gusto ng Pilipino, pababa. Tapos susuportahan pa ng ganitong klaseng influencer. Natawa ako sa sinabi niya, B, ano yan? Ngingitian ko yung mga box. Ay, ngingitian ko yung mga box? Oo nga naman, B. Ano yun? Ngingitian. Totoo na may mga sinabi niya, B, na anong may itutulong, B, kapag nagpapostiso siya or nagpagawa siya ng ngipin sa trabaho niya? Their arguments are coming from ignorance. Because again, they do not have the slightest idea kung ano yung tumatakbo doon sa utak ng nagpapatakbo ng business. Well, maybe kaya nga naging successful sila sa pagpapatakbo ng business is dahil mas may alam sila kaysa doon sa mga rank and file na hinahire nila. And to add insult to the injury, yung mababang or minimum wage earner pa yung ko-question doon sa desisyon ng business owner or yung mga mas matataas sa kanya without even having the slightest idea kung bakit nga nila nire-require yung ganon. Imbis na, alam mo yun, maging humble ka, hindi, pinagsama mo yung two dangerous cocktails, which is ignorance plus arrogance. Ignorante ka na, arrogante ka pa, ano na lang mangyayari sa'yo? Puro sarili mo na lang yung pakikinggan mo at paniniwalaan mo. Sobrang daming ganyang tao at Pilipino. Not including the influencers that you love to watch. Diba? B, ang ina-applyan niya is bagger. Ha? Bagger. Hindi beauty pageant. Kaya minsan, B, mapapaisip ka ano? Sobrang taas ng qualification sa Pilipinas pero hindi naman ganun kataas ang mga sahod.
Humihiling ka ng mataas na sahod, eh yung simpleng understanding nga lang doon sa magiging trabaho mo, hindi mo magawa. Diba? The audacity of people to wish for a higher position or standards of life when they themselves, they cannot give anything in return to have that kind of life. Puro confidence lang eh. Ignorance plus arrogance. Again, yung dicer, kailangan mong humarap sa tao. And again, pag haharap ka sa tao, lalo na, 'di ba? Yung product mo has more to do with beauty or kahit nga hindi beauty. Basta yung sarili mo, 'di ba? Nagfo-flow yung characters, lalo na yung panlabas na anyo doon sa product mo mismo. Pero dahil nga ignorante na kayo, arrogante pa kayo, hindi nyo alam yung ganyan. And anong gagawin nyo pag nireject kayo? Rant sa social media. 'Di ba? Hanap simpatya. Imbis na intindihin nyo kung bakit kayo na-reject, kukwestiyonin nyo ngayon yung standards ng kumpanya na papasukan nyo. Eh di magtayo kayo sa sarili nyong kumpanya. Let's see how far you'd go. At isa yan sa ayaw ko sa Pilipinas, B. Pagdating sa pag-apply ng trabaho, aside sa mataas ang qualifications nila sa mga trabaho dyan sa Pilipinas, B, sobrang dami pang mga papeles na dapat mong i-provide para makapag-apply ka ng trabaho. They post. O di ba? Pinoy na Pinoy. Basic lang yung pagpoproduce ng mga ganong klaseng papel. Literal, pipila ka. 'Di ba? Mag-a-apply ka. You cannot have it your own way because again, kung yung standards mo yung susundin, wala, bagsak. Kasi wala ka namang alam doon sa standards. 'Di ba? Yung standards na gusto nyong ipatupad, putyo-putyo, edi ano na lang mangyayari sa Pilipinas? Again, pabagsak. Bro, mo pipila ka lang sa NBI. Those are basic things. Pila, magta-type ng pangalan mo doon sa system nila, so on and so forth. Tapos hindi mo magawa. Tapos mag-e-expect ka ng malaking sahod kung yung basic things man lang hindi mo magawa. Tapos sisisihin mo yung ibang tao dahil sa kakulangan mo or hindi mo kayang gawin yung mga basic na bagay na yon. Mayahan naman kayo. Buti na lang, B, dito sa Austria, kung saan ako nakatira, B, ay hindi ganyan sa Pilipinas. Hamak talaga, B, na sobrang laki ng diferensya pagdating sa pag-apply ng trabaho. And dito sa Austria, B, wala silang pake kung anong itsura mo ditis kapag mag-apply ka ng trabaho. Kung bungal ka man, o bulag ka, marami ka man tattoo, or kahit anong itsura mo, B. Kasi, B, dito sa Austria, may mga PWD at meron pa nga matatanda, B, halos pensyonado na sila, ha, matatanda. Pero nagtatrabaho pa rin sila at walang pake ang mga kumpanya o mga sino pa man, B. As long as kaya mong magtrabaho, pasok ang qualification na hinahanap nila, pwede kang magtrabaho, B. At nakaakma ang qualification nila sa mga trabahong gusto mo. Hindi ka tulad sa Pilipinas, B. Diyos ko, magbabagal ka lang, dapat kompleto yung ngipin mo. Diyos ko. B, dito nga, B, yung last na trabaho ko sa restaurant, B. Ang cook namin doon is B, 67 years old na. Matanda na siya. Hindi ganun kaganda yung ngipin niya. Matanda na talaga siya, B. Pero still nakakapagtrabaho siya. Unang-una, magkaiba kasi yung Austria sa Pilipinas. Okay? And again, tulad ng example mo, yung walang ipin mong katrabaho at matanda, hindi naman humaharap sa tao yan. Hindi naman yan yung nagbebenta ng products na kung saan kailangan nila ng magandang panlabas para lang makabenta. So again, wag na wag kayong magrereklamo doon sa mga bagay na wala naman kayong idea kung paano or bakit ginagawa. Okay? Kasi kung gusto nyo magbida-bida, edi magtayo kayo na sarili nyong kumpanya. Let's see how far that company would go. This is Pinoy Extreme. Have a good day.